Guys, tayo naman magbabalik dito sa Rusi Salvacion, Panabo City Branch dahil may dumating dito na bagong Rusi RFI 175. So in this video guys, pag-uusapan natin yung specs, features at syempre yung updated price nitong RFI na to. Kaya naman tara, samahan niyo yung ng scooter na to. Let's go! I think we could be something so good. So good. So good. So good. I think we could be something so good. Guys, meron na namang dumating dito na 2025 model na Rusi 175 RFI. So, syempre guys, basta bagong motor, hindi natin papalagpasin na hindi mabigyan ng review at walkthrough. So, yung napili nating kulay guys, aside kasi sa matte blue, meron din silang black at red. So, yung napili natin is itong matte blue kasi attractive niya sa personal, no? And at the same time, yung pagkaka-matte blue niya guys, para siyang metallic matte blue. So, dito na muna tayo guys sa kanyang overall looks. Of course, this one is meron siyang aggressive looks. Nandito pa rin naman yung kanyang wind visor for better aerodynamics. Ayan, napaganda na. Meron siyang wind visor guys para sa high speed, hindi na dediretso sa dibdib nyo yung tama ng hangin. At ang nagustuhan ko din dito guys, meron siyang emblem dito na yung brand niya na Rusi. Ayan, premium yung pagkakagawa. Solid. Ayan. Tapos dito naman guys, sa kanyang headlight, naka-LED yan. Naka-apat yung projector niya guys. So sa gabi, napakaliwanag niyan. Naka-telescopic fork suspension sa front, rubber boots pa rin naman, combi brake. So meaning, pag pinihit mo yung left lever, automatic mag-i-engage yung dalawang brakes. 70% sa likod at 30% sa harapan. Sa mga nagtatanong, ABS ba? Nope, hindi pa po siya naka-ABS. No? So, naka-single disc with dual path piston brake caliper at sa front ay meron tire size na 110 by 70 by 13. So, ayan guys, ang kinaganda din dito guys, naka-rubber boots na yung kanyang telescopic. So, kung idadaan nyo to sa off-road, kung matatamaan ng bato, hindi basta-basta mayuyupi yung telescopic. Pamprotekta kasi yan sa telescopic guys, itong rubber boots. Tapos, naka-reflector na din for added visibility during your night ride. Pagdating naman para sa turn signal guys, naka-LED na po siya. So, for me, goods na goods yan. So, modern na yung kanyang mga lights, wala ng bulb. No? Wala na mga bulb, puro LED na. Tapos, dito sa side profile niya, ito yung itsura niya. Ayan. O, diba, napaka-aggressive ng looks. So, yung isa din sa selling point nitong si Rusi RFI, guys, is itong kanyang upuan. No? Naka-camel back seat na siya, guys. At saka, napaka-premium nung kanyang seat cover. So, naka-leather siya, guys. Pero, kahit naka-leather, naka-rough yung texture. Kita nyo naman, guys, napakakapal ng tela. No, tapos naka-stitches pa yan. Solid yung kanyang parang sandiganan dito ng puwet ninyo para hindi kayo masyado mangawit sa long ride. Ayan, naka-two-tone siya guys, tapos naka-stitches. And for me, goods na goods yan. Ito yung gusto ko sa isang upuan ng motor. No, generous na din. And, isa pa guys, ang nagustuhan ko sa kanya, naka-semi-digital at semi-analog na din siya. Ayan. Tapos may button dito para dyan mo ma-check yung information ng dashboard. Sa kanyang mga buttons and switches. Sa left side, high beam, yung low beam, pass light, may pass light siya, turn signal, off, at saka yung cord. Dito naman sa kabila, nandito yung kanyang, ayan, hazard light, off, ayan, kill switch, no? Off, activated, electric start. At ang kinaganda dito guys, tingnan nyo naman yung susi niya, napaka-astig. O, diba? Tapos meron din siyang anti-theft alarm, ayan o. Tumutunog yan. Tapos ito yung susi niya guys. Pakita ko sa inyo yung susi niya, no? So, ito yung susi niya. Parang katulad sila ng susi ni QJ Motor, no? Astig. So, papasok mo siya dito. Ayan. So, pag once napasok mo siya dito, magiging ganito na yung itsura niya guys. Ganyan. O, diba? Solid. So, pag binili nyo to, meron kayong spare key. Tapos, meron din siyang USB charging port na pagsasaksakan ng phone nyo habang naglo-long ride kayo. Meron din siyang front pocket dito. Yun nga lang, hindi ganun kalalim. Hindi ganun kalawak.
Pero if I were you guys, kung gagamit kayo ng Waze or Google Map, bumili kayo ng cellphone holder, ilalagay ko na lang dito sa kilid or sa baba, sa description box, yung link para maka-order kayo ng ginagamit nating Motowolf cellphone holder na napaka-durable. Ayan. Ito yung lever niya, nakamat. Ayan, nakamat po yung lever niya, guys. So, yan po yung lever niya. And then, ang nagustuhan ko din dito, guys, pagdating naman dito, nandito na yung kanyang fuel tank, no? So, sa fuel tank, guys, hindi ka nabababa kung magpapagasolina ka. And for me, isa yung sa selling point nitong scooter na to. Tapos, nandito yung bukasan ng fuel. So, for example, itatapat mo siya sa seat at fuel, tapos saka mo, and pipindutin to para mabukas. Ayan, pindut na. So, pindutin ulit natin. Ayan. So, yan yung kanyang fuel, guys. Convenient yan. Kung naglo-long ride ka, no need ka nang bumaba ng scooter na to. Ito naman yung sa seats. Check natin kung gaano ba kalaki yung under seat storage niya. Pindutin natin to. Ayun. So, sa under seat storage, guys, hindi ka na niya bibiguin dahil meron siyang malawak na under seat storage. Pwede ka maglagay dito ng raincoat, papers ng motor, mga gamit mo. Pero kung hindi pa rin enough, magpalagay ka dito ng grab bar para sa top box. Ilalagay ko na lang dyan dito or sa baba yung link kung saan nakakabili ng grab bar ni RFI para maka-order na din kayo. Tapos, nandito yung battery niya, guys. Ayan. So, sa baha-baha, hindi na madaling maabot yung battery ng scooter na to. For me, goods na goods yan. Nga pala, guys, pag binili nyo to, merong free tools at saka manual. So, lahat ng mga information ni RFI nandoon. So, ito yung kanyang manual at ito yung kanyang free tools. O, diba? So, goods yan para sa akin. Ayan, meron siyang tool organizer dito. Dito ilalagay kasi yung tools, guys, para maging organized yung under seat ninyo. Tapos, pagdating sa grab bar, napaka-aggressive. Putol siya dito, no? So, iba kasi, guys, na nag-upgrade sila ng bracket para mapaglagyan din ng top box para mas marami silang mailagay sa scooter nila. And yun yung ginawa ko sa aking Honda Click. Ayun yung ating Honda Click, guys, oh. Oh, di ba? Naka-sec scratch proof top box tayo, guys. Kung gusto niyo ng sec scratch proof na hindi nagagasgasan yung top box, ilalagay ko din yung link diyan sa baba. Ayan. So, dito tayo sa kanyang baba. Ito yung kanyang air filter, guys. No? Nandito yung kanyang air filter, yung panggilid niya nandyan. At ang kinaganda dito, guys, di kagaya sa ibang scooter, wala nang kickstart. So, may pag-asa ka pang mapandar tong motor na to kung if ever naubusan kayo ng baterya or kung nag-malfunction yung battery ninyo kasi may kickstart. Naka-dual shock absorber siya sa likod and hindi kagaya ng ibang scooter, siya ay naka-disc brake na din sa likod, no? At dito naman, guys, naka-kill switch na din yung kanyang side stand. So, pag nakababa yan, no, hindi mo mapapaandar to kung hindi siya nakaangat. Na ganyan. Ayan, ito yung foot peg ng angkas. At ito yung nagustuhan ko din sa kanya, yung emblem niya na may kita niyo naman, napaka-minimalist na design, no? Tapos, dito tayo sa kabila. Ito yung kabila, guys, air cooling system pa rin yung ginamit. Tambucho niya, meron siyang heat guard. Yung single disc niya, guys, ayan. Tapos naka-single pot piston brake caliper pa rin. Meron na din siyang built-in tire hugger para hindi kung saan-saan tatalsik yung mga putik. At sa mga nagtatanong, siya po ay Euro 4 compliant na. So meaning, napakalinis na po ng buga ng usok ng kanyang tambucho. Sa tail naman, siya po ay naka-full compact, full assembly, magkasama yung brake at saka yung turn signal light. Kaya napaka-sleek ng design din. So for me, goods na goods yan. Naka-LED na po yan lahat. Tapos may ilaw ng plaka dito. Ito yung kanyang reflector for added visibility during your night ride. Ayan. Tapos nga pala, guys, meron siyang option for cruising style. So if ever uupo kayo dito, so aside sa upright sitting position, pwede kayong ganyan. O diba? So sa long ride, relax na lang. Tsaka napakalambot ng seat cushion niya, guys. Ayan. So, sa mga naghahangat ng scooter dyan, na napaka-astig pero budget-friendly, highly recommend this RFI. Ngayon naman, guys, kung interested kayo dito kay Rusi RFI 175, ito ngayon, guys, ay may presyo na spot cash is 27,000 pesos kung bibilhin nyo ng spot cash. Down payment is 7,000 at monthly sa 3 years na 3,820. And this one, guys, is nakaless na doon yung rebates na 300.
So, kung interested kayo nito guys, ito po ay available sa may Rusi Salvacion, Panabo City Branch. Along the highway lang siya. Pagitan ng papuntang Panabo at ng Tagum or Santo Tomas. Ayan. So, ayun na nga guys, natapos na nga natin ikutan si Rusi RFI 175. Ano yung masasabi niya sa scooter na to? Sulit ba siya sa presyo niya? Talikatangan niya kung bakit ito yung consider niyong scooter na bilhin ngayong taon. Paki-comment naman sa baba. At syempre, kung bago pa lang kayo sa channel ko at hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe para ma-notify kayo once may bago tayong upload. So yun guys, hanggang dito na muna tayo. Ride safe and peace out!